Daniel Burlat. Palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Kala ko yung MC natin umiiyak na. Amen. Halit niya, palakpakan naman natin si Jesus. Kapatan nga ako ng mic, so paano? Oh. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Halit parang mahina, ano? Amen. Dapat malakas na palakpak sa ating Panginoon. Isa pa, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoon, hindi nagbabago sa bawat isa. Amen? Magbago ka man ang Panginoong Diyos kahit kailan dito sa iyo. Amen? Ang pinamagatan ko po, ang tema na to, amen, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Kung sa umagang ito, amen, ikaw ay tinawag at pinili ng ating Panginoon, ikaw ay tinatawag na ambassador of God. O sundalo ng Panginoon na handang lumaban para sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang sabi nito, amen, sa aklat ng Hebreo chapter 10 verse 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-anilangan pa. Amen? Kung ngayong umaga ikaw ay natatakot, magbigay o magkaloob sa ating Panginoong Diyos. Amen. Ngayon pa lang madalangin ka. Ipakita mo si Lord kay Lord na Lord, mas worth it ka kesa sa ibang bagay. Amen? Para tapusin ko lang, sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-aalinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen po ba? Kung yung katabi mo ay nangako sa'yo, pwedeng mag-failure yan. Amen? Pwede niyang hindi ingatan yung pangako na ipinagkaloob na sa'yo. Amen? At ikaw naman ay aasa at mabibigo. Ngunit ang ating Panginoong Diyos, kahit kailan, hindi ka bibigoin. Amen po ba? Amen. Kapalitan na ako. Amen. Dahil kung tayo ay magbibigay ng tapat sa ating Panginoon, ang sabi dito, tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. Naniniwala po ba tayo? Amen. Marami tayong pagsubok na dinaraanan. Pero ang Panginoong Diyos, tapat sa bawat isa. Amen. Paano natin malalaman? Amen. Paano natin malalaman ang ating Panginoong Diyos ay tapat sa bawat isa? Sa mga oras na meron kang kinakaharap na pagsubok. Amen po ba? Lalo-lalo na sa pinansyal. Malaking bahagi ng buhay natin ang pinansyal. Na kung saan na pwedeng gamitin ang kaaway para ikaw ay mabago ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang sabi dito, tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. Kaya pwede nating itong panghawakan at panaligan dahil wala pang taong nanalig sa kanya ang napahiya. Amen. Sa mga panalangin mo ba sa ating Panginoong Diyos, minsan ba napahiya ka niya? Hindi man dumating ngayon, pero alam ko, isang araw, ilang araw, darating. Amen. Dahil ang tunay na Kristiyano, kung ikaw ay servant of God, ikaw ay dinadalisay ng ating Panginoon. Hanggang sa matunaw lahat ng mga kasalanan na meron ka sa buhay mo. Amen. Dahil sa pagbibigay mo, ina-acknowledge ng ating Panginoon yan. Hindi man niya maibigay ngayon dahil sa kanyang pagdadalisay sa buhay mo. Isang aspeto ng pagbibigay mo, pagtulong sa gawain ng ating Panginoong Diyos, nakikita ng ating Panginoong Diyos ang iyong mga sakripisyo. Amen? Tapat ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pangako. Kaya ang sabi dito, sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, kaya't pakakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ang Diyos
sa pangako. Amen? Kung ikaw nakipag-covenant ka, Lord, magbibigay ako, tutulong ako sa gawain mo, lalo-lalo na sa nalalapit na anniversary na kailangan ng ating Panginoong Diyos ang pinansyal. Amen po ba? Kailangan na gawain ng ating Panginoong Diyos ang pinansyal na kung saan nakipag-covenant tayo sa ating Panginoon. Amen? Hindi marunong sumira ang ating Panginoong Diyos. Bawat pagkakaloob natin sa gawain ng ating Panginoong Diyos, dapat may kalakip na panalangin. Amen? Alam ng Diyos ang kailangan mo. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay ng gusto mo. Pero ang gusto pa rin ng ating Panginoon, lumapit ka sa Kanya, makipag-covenant ka sa Kanya, ibigay mo ng tapat ang buhay mo sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Dahil tapat siya sa lahat ng umiibig. Pag ikaw ay nagkaloob sa gawain ng ating Panginoon, ibig sabihin, mahal mo ang ating Panginoon. Amen po ba? Umiibig ka sa ating Panginoong Diyos kung bakit yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon ay nagagawa mo ngayon. Dahil yan sa pag-ibig at pananampalataya mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa Isaiah 45 verse 23, ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. Palakpakan natin ang lakas ng ating Panginoon. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Amen? Kung ang ating Panginoong Diyos ay marunong tumupad sa pangako niya sa bawat isa, dapat tayong mga nilikha at tinawag na mga anak ng Diyos ay marunong tumupad sa ating mga pangako. Amen po ba? Hindi na tayong batang Kristiyano. Amen po ba? Wala nang Kristiyano dito sa GKMCC Ebacob na isang buwan pa lang. Amen po ba? Halos lahat tayo ay 6, 2, 3 pataas. Amen po ba? Ibig sabihin, sa ganon kaikli na pakikipag-covenant natin sa ating Panginoong Diyos, nandun na yung pagmamahal at tumataas ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Sister Mia, walang trabaho. Amen? Pero nakipag-covenant siya. Na-amaze ako eh. Kasi talagang kahit 100 pesos yung pledges niya sa gawain ng ating Panginoong Diyos, ginawa niya yung nararapat. Amen po ba? Estudyante yan. Kung kaya ng isa, kaya ng lahat. Masarap sa isang organisasyon, sa gawain ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ay nagkakaisa. Amen? Pag lahat ay nagkakaisa, ibig sabihin, nagtatagumpay ang gawain ng ating Panginoon. Kung baga sa isang bahay, hindi tatayo ang isang haligi ng tahanan, ang bahay, kung kulang ang sa haligi. Kung walang pintana, hindi kumpleto. Kung walang pintuan, hindi kumpleto. Tama po ba? Kung walang CR, hindi kumpleto. Kaya tayo ay pinili ng ating Panginoong Diyos upang maging kumpleto. Amen? Kumbaga, kumpleto. Amen? Tayo ang bumubuo at kumakatawan sa ating Panginoong Diyos. Kaya narito kayo, kaya pinili ka ng ating Panginoong Diyos dahil may gagawing himala sa buhay mo ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? At naniniwala ko, amen, tatapusin ko lang, ang sabi sa Isaiah, ako ay tapat. Ang Panginoon na nagsasalita nito, ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangako. Amen? Darating ang Panginoon sa ayaw at sa gusto mo, maging matigas ka man o malambot ka, isang araw, luluhod ka pa rin sa ating Panginoong Diyos. Amen? At ngayon, alam ko po, sa konting mensahe na ito, amen, tatanim sa puso't isipan. Tatagos. Amen. Hindi tatagos, papasok dito, lalabas sa kabila. Amen.
tayo ay mga good servant. Amen? Ibig sabihin, exquisite ka sa ating Panginoong Diyos. Solidong ginto ang pagkahulma ng pananampalataya sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Kaya magpakatatag tayo sa lahat ng hamon ng buhay. Amen? Anong mang nangyayari sa buhay natin kagipitan, ibigay natin sa ating Panginoong Diyos. Hayaan natin ang ating Panginoon dahil ang sabi ng ating Panginoong Diyos, siya ay tapat sa kanyang pangako. Amen po ba? Sige po tayo pong lahat ay magkaloob. Amen. Huwag mo hayaan na hindi ka mananalangin sa ating Panginoong Diyos sa bawat pagbibigay mo, sa bawat pagkakaloob mo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Sabihin mo, Lord, ikaw ang inuuna ko. You are the great provider. Meron akong nararamdaman. You are the great healer. Sa iyo lang ako magtitiwala, hindi sa lahat ng bagay. Sige po, itaas po natin ang ating ikapong love gift, tithes, pledges sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Huwag mo hayaan na wala kang panalangin. Yung panalangin na kung saan, ito yung nilalaman ng puso mo. Na nais mo para sa pamilya mo, sa magulang mo, amen, maging sa iyong sarili, sa mga anak mo. Amen. Kalaki pa natin ang panalangin. Sige po, itaas po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Makapangyarihang Diyos Ama, maraming salamat, Panginoong Diyos, sa umagang ito, Lord God, na ang iyong mga lingkod, Panginoon, ay narito, Panginoong Diyos, na nagbibigay ng oras sa iyo, Panginoon, sa bawat kaloob namin, Panginoong Diyos, naniniwala kami, Lord God, gaano man ito kalaki, gaano man ito kaliit, Panginoon, naniniwala ako, Panginoong Diyos, ay ito'y tatanggapin, Lord God, dahil ito ay nagmumula sa aming puso, Lord God, ang panalangin namin, Panginoong Diyos, Lord God, na wala na magkakasakit sa aming pamilya, Panginoon, hallelujah, makakapagtapos ang aking mga anak, makakapagtapos ang mga mag-aaral, mga estudyante na narito, Lord God, sa mga nagtatrabaho, promotion, Panginoon, sa mga nagnegosyo, Lord God, palaguin mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga negosyo, Lord God, na kung saan na ito ay gagamitin mo sa gawain ng ating Panginoon, na kung saan itong mga taong nanarito, Lord God, na walang iniisip, inuuna, kundi ikaw lang, Lord God. Lord God, dinadalangin ko, Panginoong Diyos, ng lahat na narito, Lord God, ano man ang kanilang dalangin, ang nais ng kanilang puso, Lord God, isang araw, Lord God, magbibigay ka, Lord God, ng mga himala na di sukat akalain, Lord God, na magkakaroon sila, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa bawat nagkaloob, Lord God. Ibuhos mo, Lord God, ang rumaragasang pagpapala, Panginoon, sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Itinataas namin, Panginoong Diyos, na may pinakamataas na papulit, pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan mo. Amen and amen. Sige po tayo pong lahat. Amen at tumayo at magkaloob sa gawain ng ating Panginoong Diyos. To God be all the glory. Joy.